Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa iyo, Senator Tol. Ay, good morning po. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Good morning, Cecil. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Yan, ngayon po ay araw ng Miyerkules. Ano bang petsa ngayon? Miyerkules. Ay, 15 pala. Ng Mayo ba? Oo. Araw pala ng sweldo ng Ang ating bilis. mga Ngayon nga kababayan. yung mga piyesta ng San Isidro Labrador. Ngayon yun. Napakaraming ngayon. piyesta sa buong Pilipinas. Ngayong 15 ng Mayo. Naku, happy fiesta po. Sa Happy ating piyesta mga- sa lahat nagdiriwang ng kanilang kapiestahan at sa lahat din nagdiriwang ng mga birthday. Yung isang mayor natin sa Dupax del Norte, Nueva Ecija, Mayor Cayton, yung isang mayor natin sa Ilocos Norte, Mayor Espiritu, yung isang mayor natin sa Surigao del Norte, Mayor Lisa Resurrección, at si Mayor Jonathan Nud ng Uyugan, Batanes. Happy birthday po sa inyo. Ayan, happy birthday po. Maligayang kaarawan. Siksik at diglig ulit tayo ngayong umaga, Senator Tol. At yung ating mga kababayan, pwede silang mag-participate sa ating talakayan. Pwede silang magpadala ng mensahe sa ating Facebook page, DWIZ 882, o kaya po sa ating hotline, 847-01750 hanggang 54, o kaya po sa ating text line, 0999-376-6768. At tayo po ay monitor na susubaybayan ng live sa iba't ibang mga regional station po ng DWIZ at gayon din po sa iba't ibang panig ng mundo sa pamagitan po ng mga online accounts ng DWIZ at syempre tayo po ay simulcast din live sa Aliw TV Channel 23. Yan, ngayong umaga, Senator Tol, consumer story pa rin ang ating pag-uusapan. Kahapon, meron kayong statement na suportado nyo yung pag-amyenda sa rice tarification law? Hindi yung batas ang amyendahan eh. Ang na-analyze namin, walang problema daw sa batas. Ang dapat amyendahan ay yung implementing rules. Yung IRR. Ang implementing rules kasi bigla nilagay na ang pwedeng bumili ay yung PITC. So dapat, ang sabi ng chairman ng committee, Senator Cynthia Villar, dapat ang bumili ay Department of Agriculture. Payag naman ng DA Secretary. So walang babaguhin sa batas. Ayun, di mas mapapabilis ng pag-usad nun, Senator Tol? Yes. Kung walang babaguhin Sila sa lang ang batas. gagawa. NEDA, interagency lang, IRR. Ito yung binago nila kasi yung batas sa paggagawa ng ganong IRR. Hindi na-reflect yung totoong intensyon ng batas. Correct. Sentol. Maraming ganyan. At syempre, Sentol, mamaya meron tayong makakapanayam mula po sa Sugar Regulatory Administration dahil epekto pa rin ng tagtuyot, Senator Tol. Pinaghahandaan na natin yung posibleng maranasan na kakapusan sa supply ng asukal. Ayan. Yan at iba pang mga balita ang ating tututukan ngayong araw na ito. Samantala, dako na po tayo sa ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, ngayong 15 ng Mayo taong 2024, taas singil ng Meralco, wala ng atrasan. Dagdag singil sa kuryente namumuro sa susunod na buwan. DWIZ Balita. Bilang ng mga individual na naapektuhan ng El Nino, sumampa na sa mahigit 4 na milyon. DWIZ Balita. Certificate of Candidacy at iba pang dokumento ni Bamban Mayor Alice Guo na isumite na sa Senado. Pagkapanalo ng alkalde, posible pa ring makwestiyon ayon sa COMELEC. DWIZ Balita. Halos 11 milyong kabataang Pilipino hindi nag-aaral
aral ayon sa PSA. DWIZ Balita. Pamamahagi ng mid-year bonus sa mga kawani ng gobyerno aarangkada na ngayong araw. DWIZ Balita. At regulasyon sa pagbebenta ng magic sugar isinusulong ng SRA. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, sa latest ng Filipino Mirror, wala nang atrasan ang dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Ayon sa Meralco, 46 centavos kada kilowatt hour ang taas singil sa kuryente ngayong Mayo dahil sa paglobo ng presyo nito sa spot market o WESM kung saan kinuha ng Meralco ang 30% ng kanilang power supply. Paliwanag ni Meralco spokesman Josel Dariaga, kung hindi sila kukuha ng kuryente sa merkado, maaaring kapusin ang kanilang power supply. Dagdag pa ng kumpanya, posibleng muling tumaas ang singil sa kuryente sa susunod na buwan. At yan nga po ay dahil sa serye ng mga yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente na naranasan mula Abril 20 hanggang kahapon o mula po April 26 hanggang kahapon. Napatid na napasa ilalim ang Luzon at Visayas sa yellow alert status noong Abril 26, 29 at 30. Gayon din po nitong Mayo 1, 2, 13 at 14. Binigyang din ni spokesman Zeldariaga na nagkakaroon ng epekto sa presyuhan ng kuryente ang serye ng alert level sa mga naturang grid. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Senator Francis Escudero hindi kumbinsido sa katwiran ng DOE na mataas na heat index ang rason kaya maraming pumapalyang power plant. Ang report mula kay Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Kinontra ni Senator Chis Escudero ang paliwanag ng Department of Energy na dahil sa mataas na heat index at temperatura dulot ng El Nino kaya pumapalya at nagkaroon ng unplanned shutdown ang mga power plants. Sa pagdinig ng Committee on Energy, sinabi ni Energy Undersecretary Rowena Guevara na dahil sa mataas na heat index kaya apektado ang mga power plant operations na nagiging sanhi ng blackout o brownout sa ilang mga lalawigan. Pero tinablan ni Escudero ang katwiran na ito ng DOE sabay giit na hydro lang ang dapat na apektado na matinding tag-init at hindi kasama rito ang coal, wind at higit ang solar energy na sa init ng araw kumukuha ng enerhiya. Naglabas din ng data si Escudero kung saan inilatag sa pagdinig na hindi ang init ng panahon ang may kasalanan sa mga nagaganap na shutdown ng planta. Pinunto ng Senador mula 2020 hanggang 2023, pumalo sa mahigit 11,900 ang unplanned outages. Ibig sabihin, bigla at hindi naabisuhan ang DOE, ang system operator sa TRC sa gagawing maintenance shutdown ng mga planta. Malayo ito sa halos 700 planado at scheduled maintenance shutdown sa kaparehong period. Bukod dito, tinukoy ni Escudero na noong 2020 kung saan hindi pa naman singtindi ng init ng panahon sa ngayon pero umabot sa 2,801 ang unplanned outages kung ikukumpara sa 93 na planned outages. Git pa ni Escudero, mula 2020 ay 10% lang ang planned shutdown habang 90% ang unplanned shutdown o maintenance ng mga planta ng kuryente kaya noon pa man anya ay sadyang madalas na ang problema sa supply ng kuryente sa bansa. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Impinang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Balita na may kinalaman pa rin sa epekto ng El Nino. Umakyat na sa mahigit 1 milyong pamilya ang naapektuhan ng matinding tagtuyot. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, umabot na sa kabuang 1,038,113 families. Yan po ay katumbas ng mahigit 4.2 million individuals na bilang ng mga apektado ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga nakaranas ng epekto ng tagtuyot ang Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa,
Western Visayas, Central Visayas, Bicol Region, Calabar Zone, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, Cordillera Administrative Region, gayon din po ang Davao Region, Ilocos, Northern Mindanao at maging ang BARM. Kaugnay po nito ay umabot na sa mahigit 244 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipaabot ng ahensya sa mga naapektuhan ng El Nino. Maliban dyan o bukod po dyan, meron ding 3.2 billion pesos na available relief resources ang DSWD sakaling kailanganin at madagdagan pa ang bilang ng mga maapektuhan ng matinding tagtuyot. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, nasa tanggapan na ni Senator Rizzo Ontiveros ang Certificate of Candidacy at Statement of Campaign Contributions and Expenses ni Bamban Mayor Alice Guo. Ito po ang kinumpirma ni COMELEC Chairman George Garcia. Kaugnay pa rin sa nagpapatuloy na investigasyon sa POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. Ayon kay Chairman Garcia, exempted ito sa data privacy dahil ang request ng Senado ay para gamitin sa investigasyon. Gayunman, iginit ng opisyal na wala ng jurisdiksyon ng COMELEC kay Mayor Guo dahil duly elected official ito at ang Solicitor General na ang pwedeng magsampa ng petition for quo warranto sa korte dahil sa questionable citizenship at residency ng alkalde. Samantala, iminungkahi rin ni COMELEC Chairman Garcia na bigyan na ng karapatan ng komisyon na tumanggi at tumanggap ng COC, gayon din ang pag-require sa mga kandidato na magsumite ng mga dokumento na magpapatunay sa kanilang mga idineklara sa dokumento tulad na lamang ng edad at birth certificate. DWIZ Balita. Walang motu proprio na kapangyarihan o hindi pwedeng magsagawa ng investigasyon o hindi pwedeng kusa na magsagawa ng investigasyon ang COMELEC para i-disqualify ang isang kandidato. Yan po ang nilinaw ni COMELEC Chairman George Garcia sa panayam ng DWIZ sa programa natin ito, Senator Tol. Kaugnay po ng... kahapon. Oo, kahapon. Kaugnay ng issue na kinakaharap ni Bamban Mayor Alice Guo. Ang paliwanag po ni Chairman Garcia, dapat merong botante na maghain ng disqualification case sa isang kandidato hinggil sa nasabing usapin. Dapat merong magpapile ng disqualifikasyon na isang registered voter, whether kalaban o hindi, at ang COMELEC po ay walang motu proprio na kapangyarihan na mag-disqualify dahil hindi naman po namin kakilala yung lahat ng kandidato. Gayunman, binigyang diin ng poll body na posible pa rin makwestiyon kung karapat-dapat ang isang politiko na maupo sa pwesto sa kabila ng pagkapanalo nito sa halalan. Sa ating pong umiiral ng mga batas, kahit po ikaw ay nakaupo na, ay pwede pa rin po makakwestiyon ang iyong eligibility. Kahit pa po, Sir Tol, lampas na yung 10 araw pagkatapos ng proklamasyon na pwede mag-file ng protesta o tinatawag na quo warranto. Inihayag din ni Garcia na nagparehistro si Mayor Guo bilang botante sa Bamban noong April 2021 o isang taon bago ang 2022 elections at walang tumutol sa aplikasyon ng alkalde. Nagparehistro siya bilang botante April 2021. Ibig sabihin, isang taon at isang buwan bago ang eleksyon ng 2022, nakapagparehistro po siya bilang isang botante. At wala pong nag-oppose, walang nag-object sa kanyang application for registration. At alam naman po natin, base sa umiiral na batas, pag mag-a-apply ka ng registration, kailangan lang po ay isang government-issued ID. Kung hindi man, barangay certification. At malamang-lamang, yung po ang napakita niya doon sa Election Registration Board ng Bamban Tarlac. Napakinggan niyo po ang tinig ni COMELEC Chairman George Garcia sa panayam ng DWIZ, partikular na sa programang Usapang Tol. DWIZ Balita. Report po muli sa labas ng himpilan. 2024 target tax collection nais maabot ng House Speaker. Report mula kay Patrol Number 11, Tina Nolasco. Inatasan ni House Speaker Martin Romualdez ang Bureau of Internal Revenue o BIR para abutin ang target na koleksyon ng buwis ngayong taon. Ayon kay Romualdez, lifeblood ng gobyerno ang buwis at mahalaga ito sa ekonomiya, gayon din sa pagpapabilis at pagkumpleto ng iba't ibang programa at proyekto ng administrasyon. Dagdag pa ni Romualdez, bagamat ikinalulugod niya ang pag-angat ng koleksyon ng BIR na pumalo sa 17% ngayong 2024. Kulang pa rin niya ito mula sa 3.05 trillion pesos na target na itinakda ng economic managers, kaya dapat magdoble kayod pa rin ang BIR.
Punto pa ng House Speaker, binigyan ng Kongreso ang BIR ng mga paraan para epektibong makakapangolekta sa taxpayers tulad na lamang ng pag-asa batas sa ease of paying taxes para sa kadadali ng pagbabayad ng buwis. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sa oras na 19 na minuto makalipas ng alas 6 umaga, umabot sa 11 milyong Pilipinong kabataan ang hindi nag-aaral. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, mula sa 42.8 milyon na mga Pilipinong edad 5 hanggang 24, 10.7 milyon o 27% o 25% ang natukoy po na out-of-school children at out-of-school youth. Yan po ay batay sa 2020 Census of Population and Housing. At mula po sa nasabing bilang, 51.3% ay mga lalaki, habang 48.7% naman ay mga babae. Naku ha, alarming ito, Senator Tol. At Masyado mataas yan. At Masyado mataas yan. Yes, Senator Tol. Ito pong paliwanag ng PSA. Bicol Region, yung may pinakamataas na porsyento sa school attendance, yan po ay umabot sa 78.8%. Yung BARM naman ay ang may pinakamababa. Lowest po, Senator Tol, yung school attendance na nasa 64.5%. DWIZ Balita. Yes, Senator Tol, alarming yung statistics na yan. Ang dami nung kabataang mga Pilipino pala na out of school youth na sana magawa ng matutukan kung paano sila mapapabalik sa eskwela. At arangkada na nga po ngayong araw, good news naman po ito para sa mga kawani ng gobyerno dahil ngayong araw po sisimulan na ang pamahagi ng mid-year bonus para sa mga qualified na kawani ng gobyerno. Yan po ang kinumpirma ni Budget and Management Secretary Amena Pangandaman kung saan katumbas po yan ng isang buwang sahod ng mga government personnel. Ibinibigay ang mid-year bonus sa mga kawani na may satisfactory score at nakapagtrabaho ng 4 na buwan sa gobyerno mula Hulyo noong nakaraang taon hanggang ngayong araw, 15 ng Mayo. Kabilang sa mga makakatanggap ang lahat ng mga civilian personnel, kasama ang mga regular, casual at contractual employees, gayon din po ang mga full-time at part-time appointed position sa executive, legislative at judicial branch, gayon din po sa mga constitutional commission at other constitutional offices, state universities and colleges, LGUs at government-owned or controlled corporation. Bukod po dyan, kasama rin sa makakatanggap ng mid-year bonus ang mga kawani ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Public Safety College, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology at Bureau of Corrections. DWIZ Balita. Isa pa pong report mula sa labas ng himpilan. Kakayahan ng Philippine at Australian Army higit na mapapahusay sa ikinasang pag-asanay sa Isabela. Ang report mula po kay Patrol Number 17, Jopel Peleño. Naniniwala ang Philippine Army na higit na mapalalawak ng Philippine Australia Army to Army exercise sa Camp Melchor de la Cruz, Gamo, Isabela ang kapabilidad ng dalawang persa pagdating sa reconnaissance, mortar, drone operations, logistics, signal operations, jungle at urban warfare, tactical combat casualty care at breaching operations. Sinabi ni Philippine Army Public Affairs Office Chief Colonel Louis Di Maala na aabot sa 100 sundalo mula sa 86th Infantry Battalion ng 5th Infantry Division ang lumahok sa pagsasanay kasama ang 50 Australian Army. Ibabahagi din dito ang mga karanasan ng dalawang hukbo pagdating sa pakikipagsagupaan sa mga terorista. Magtatagal ang bilateral exercise hanggang sa June 21, 2024. Ito si Patrol 17, Jopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Maraming salamat sa iyong report, Jopel Peleño. At mamaya, Senator Tol, marami tayong So iba pa yan ito, military exercise ng Philippine Army at Australian Army sa Isabela. Yes, Yun Senator namang Tol. nakapanayam natin kahapon ay yung spokesman ng Philippine Air Force magkakaroon ng
exercise naman sa Australia. Yes, sa Australia Ang yan, Philippine Air Senator. Force at saka Australian Air Force. Yan ay sa darating na July. Yan yung unang pagkakataon, Senator Tol, na tayo ay magpapadala ng sarili nating Correct. military equipment. Yun, magpapadala tayo ng mga ng mga aircraft para lumahok sa military exercise sa Australia na gaganapin po sa buwan ng Hulyo. Mamaya, Tol, antabayanan po yung ating panayam kay Sugar Regulatory Administrator Pablo Luis Ascona. Ang dami palang issue sa sektor ng asukal. Pati pala yung issue ng magic sugar, no? Yan yung karaniwang ginagamit sa mga sa malamig. Yan ay gusto na ring isulong pala ng SRA. SRA. Yan, consumer So, story. natin yan mamaya. Nandyan, ready na ba siya? Di ba? Mamaya, Senator Tol, magbibigay daan po muna tayo sa maikling commercial break. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:25 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik pong programang Usapang Tol at eto na Senator Tol. Nasa linya na po ng ating komunikasyon si Sugar Regulatory Administrator Pablo Luis Ascona. Good morning po, Administrator. Administrator? Good morning, Administrator. Nawala? Teka, nawala lang yata sa linya, Senator Tol. O baka sa ating, Administrator, good morning po. Good morning po, ma'am. Good morning po, Senator Tol. Ay, magandang umaga. Puti, pinagbigyan mo kami, Administrator. So, konti lang itong tanong namin. Yes. Harvest season na ba ngayon? At saka, ilan ba in-expect natin ani mula sa tubo? Sa ngayon, Sen, patapos na po yung harvest. Yung na-harvest na po natin is about 1.918 million metric tons ng asukal po. Last year po, yung na-harvest natin is only 1.799. So, mas mataas po ngayon. Kahit El Nino, mas mataas ngayon, ha? Yes, sir. Kasi tumama po, Sen, yung El Nino. Harvest season na po natin. So, hindi masyado naapektuhan. Yes, sir. Di po masyadong maapektuhan. Yung epekto niya po, sir, yung sa tinanim po natin for next year. Yun yung apektado sa ngayon po. So, ganun pa man, mangangailangan pa rin tayo mag-import, mag-angkat tayo? Kailangan mangyayari ba yun? Sa ngayon, Sen, yung supply po natin sa bansa nasa 1.1 million metric tons pa po. So, yung kakailangan na yung need po to import dependent po talaga sa demand. And if need po ito, siguro mangyayari to, Sen, bago umpisa ng sunod na harvest season, which will be September 15 to October 1 po. So, in case na kailangan natin, mga doon na po banda yun. Siguro mga August, September, July, August, mga ganun po. Yes po. Cecil, baka may tanong ka kay Administrator Ascona? Yes po, Administrator Ascona. Kamusta po ang monitoring po ninyo sa presyo po ng asukal ngayon sa mga pamilihan? Tumaas po ba, bumaba, or at least stable? So far, Ma'am Cecil, it has been stable po. Siguro since December, January hanggang ngayon po, na makikita na natin yung 73 pesos na refined. Although ibang brands po, mataas pa rin yung price, pero stable na po siya, 73 to 100 po. 73 to 100 pesos po. Yan po yung puting asukal, refined. Yes po. Yes po, ma'am. Opo. Yung binabanggit niyo po kanina, Administrator, na 1.1 million na metric tons na inventory po ng asukal meron sa bansa, yan po ay magtatagal hanggang kailan po, Administrator? Well, if mag-maintain po yung current demand po, ma'am, magtatagal yan siguro hanggang katapusan po ng August or umpisa ng September. Okay po. So, base po sa inyong monitoring, sir, gaano po ba kalawak yung taniman ng tubo na naapektuhan po ng El Nino? Yung sa Negros po, ma'am, yung halos
Central Negros and south of Negros, affected po yung new plant po natin. Yun yung harvestihin natin sana October, November, December this year. Okay. So, yung ini-expect, yung sa area po, I cannot recall the hectareage, pero yung damage po natin dumampas na yata ng 200 million or 250 million. So far yung estimated. Yung mangyayari doon, ma'am. Yan, ano? So, ma'am? Sorry po. Pesos po yan, 250 million pesos ang cost of damage. Yes po. So far, yun yung estimate po ng SRA. Subalit, pinapasurvey ko po ulit kasi we need to know kung ano yung damage po sa new plant kasi come rain season, no, pag umulan na po, magre-replanting yan. So, mangangailangan din sila ng planting material. And hopefully, si SRA po, yung mga nursery natin, pwede natin silang bigyan po. Sir, ano yung implication sa supply nung 250 million pesos na cost of damage sa mga tanim po na tubo? Sa mga taniman ng tubo? Ito po ay magdudulat po ba ng kakulangan? Meron pong nagsasabi po na mga 20 to 30% yung effect, no? Although na I don't want to say it officially hanggang wala tayong proper survey. Pero yung farmers po natin, ma'am, yung Filipino farmers sobrang resilient naman po. So sigurado niyan, sa ngayon damage, pag umulan, tatanim ulit yan. Hindi naman nila papabayaan na bakante po yung lupa nila. Okay po. Ang tinitingnan lang natin, sir, meron tayong window period, nabanggit niyo po kanina, between July to September or July to October. Yun pong season na yun, ang pinaghahandaan po natin na baka po tayo ay makaranas ng kakulangan sa supply. Tama po ba, sir? Yes po, ma'am. Based on the current demand, mauubos siya siguro by end of August or early September. So, yung sinasabi po ng Pangulo na need to import is kailangan po natin ng buffer stock bago pumasok yung bagong harvest. Kasi yung harvest, yung crop year po natin, ma'am, yung harvest year or crop year, umuumpisa po ng September 1 hanggang August 30 yun. So, baka po need natin ng buffer bago pumasok yung bagong harvest po. Para hindi ho tayo mabulaga, ano? Yes po. Mapaghandaan. Gaano ho karami itong mga target po natin na ma-i-import? Yung pinag-usapan po, ma'am, nung last PISAC ASG meeting po was about 200,000 metric tons if talagang kailangan. So kami po sa SRA and sa DA, yung sinasabi namin, if we do not need it po, hindi tayo mag-i-import. So, binabantayan po namin po. Administrator, isa na lang. Yes po, Sen. Namigay kayo ng tulong sa ating mga planters at sa ating mga nagtatanim ng tubo nitong kasagsagan ng El Nino. Totoo ba yan? At magkano? Nakatulong ba? Yes po, Sen. Yung El Nino mitigation po ng SRA, corporate funds po natin yun. Nag-allot po tayo ng about 66 million po for El Nino. Yung pinamigay po natin yung mga shallow tube wells, may mga irrigation equipment tayong small scale for the small farmer po. Yun yung pamimigay po natin. Kailangan talaga nila yan. Very good, very good. Salamat, Administrator Paulo Ascona. Salamat sa pagkakataon binigay mo sa amin. May pahabol lang ako na tanong, Sentol, yung issue ng magic sugar. Gusto na pong i-regulate ng SRA. Sa inyo na po manggaling ang paliwanag. Bakit po kinakailangan na ma-regulate itong paggamit po ng magic sugar? Ma'am, ano yun question sa akin yun, I think the other day. Yung magic sugar po is a chemical substitute. Yung issue po dyan na dapat po titingnan sana natin sa gobyerno is yung health benefits po or health dangers nun. And hindi natin alam kasi kung saan galing, paano pumapasok. So that's why na pinapatitingnan ko ngayon sa SRA if it's under us or not po. And then sigurado if there's an issue po, hihingi kami tulong sa kanila ni Sen. Paul and our congressmen po if needed. Ayun. Sige po, sige po. Okay At ibang usapan na itong kasi baka sinasabi yung parang artificial sweetener to Diba? Yes po, health sir. implication na ito. At mukhang ito ay naban ito dati ng Food and Drug Administration
pero parang na-lift. Yun ang pag-aaral dito. Tama ba yun, Yes po, Sen. Administrator? Yes po, Sen. Lately, naging rampant yung bentahan nun eh. Parang open na po. At saka smuggle dito, Administrator. So smuggle. maraming salamat sa clarification. Thank you po. Cecil. Thank you po. Okay po. Okay na po Salamat ako, si Senator Tol. Administrator Ascona ng Sugar Regulatory Administration. Thank you po, Oras po Sen natin, Paul. alas 6:42 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 6:47 ng umaga. At Senator Tol, tanggap muna tayo ng report mula po sa labas ng himpilan. 6 na non-resident ambassadors nag-courtesy call kay PBBM. Ang detalye ay hatid ni Patrol Number 13, Gilbert Perdes. Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang credentials ng 6 na resident o non-resident ambassadors na nagmarka ng simula ng kanilang mga diplomatikong misyon sa Pilipinas. Kabilang naman sa mga ambassador na nagpresenta ng kanilang mga credentials kay Pangulong Marcos, sina Raman Ramanuski ng Republic of Belarus, Florence Berkey Akunor ng Republic of Ghana, at Adordi Bayrarub ng Turkmenistan, John Basutel ng Republic of Malta, Jaime Francisco Rodriguez ng Dominican Republic, at Sandy Annabel Davila Sandoval ng Republic of Nicaragua. Sa isang seremonya na ginanap sa Malacanang, mainit na tinanggap ni PBBM ang mga bagong ambasador na formal na nagpakita ng kanilang intensyon na palakasin ang ugnayan ng kanilang mga bansa sa Pilipinas. Umasa naman si PBBM na ang kanilang mga diplomatikong misyon ay magdadala ng mas matibay na relasyon at kooperasyon sa pagitan ng kanilang mga bansa at ng Pilipinas. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Puntahan na natin ang ating Palengke Report, Senator Tol. Ano ba ang presyo ngayon ng mga bilihin? Naroon sa Bryan Market sa Quezon City, si Maring Sandy. Sandy? Yes, happy Wednesday, Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil. Ako po ay nandito ngayon sa Bryan Market sa Novaliches. Ang bigas po dito Saan ba yung Bryan Market? Saan ba ang Bryan Market? At sino nagpapatakbo? Pribado ba o yung Quezon City government? Yes, Senator Tolentino. Bale, ito po ay public market. Ito po ay nasa Novaliches po. Nasa Napakarami po kasi tayo, palengke dyan, oo. 114 Quirino Highway po, Barangay Santa Monica. Okay, malaki malaki siya. Oo nga, Bryan Market. Ang Bryan Market. Yes po. Go ahead sa report Yes, mo, Senator. Sandy. Yes, Senator Tolentino. Ang bigas po dito na matatagpuan sa labas ay mula Bulacan with steady prices. Kaya mabibili ng 55 pesos per kilo ang pinakamura, habang 65 pesos per kilo naman ang pinakamahal. Ang isda naman ay with stable prices, kaya ang pinakamura ay mabibili sa 100 pesos per kilo. Ito yung tilapia. Habang 360 pesos per kilo ang pinakamahal. Ito yung cream dory. Meron din ditong tahong na mabibili sa 200 pesos per kilo. Pusit na 280 at hipon na 360. Ang karne naman galing Bulacan ay nagtaas ng 100 pesos per kilo, kaya ang pinakamura, ito yung buto-buto, ay nasa 200 pesos. Habang ang pinakamahal, ito yung ating mga laman, ay nasa 290 pesos. Pagdating sa manok, mabibili ito ng 165 to 170 pesos per kilo naman. Yung ating gulay na inaabangan, ito ay galing Nueva Ecija at Baguio. Ang pinakamurang gulay, ito yung kamatis, ay mabibili ng 35 pesos per kilo. Wow. Pa rin ho. Yes. 35 pesos? Yes po, Ms. Cecil. Bali po kasi yung Mura. ang ating mga market dito, kagaya ng Star Market, CI at Bryan, ito ho ay
magkakatabi lang ho, kung hindi po hilera ay katapatan. So yung mga presyo ng kamatis nila, 35 pesos po halos lahat dahil Mura pagsakan yan. daw ho kasi ito. Oo. Opo. Mura ngayon ng kamatis. Oo, tama. Yes, murang-mura po, opo. Yes, and Sige, tuloy mo yung lang. Yes, Senator? Sige, tuloy Ituloy mo mo na. lang yung presyo na iba. Okay po. Bali po, yung pinakamahal naman ho dito, ito yung ating luyan, ay nasa 185 na medyo kakaiba po dahil usually ang pinakamahal natin sa gulay ay yung ating bell pepper na mga nasa 180 pataas po, umaabot ng 200. So ngayon po ang pinakamataas natin sa gulay ay luya. Yan po ang mabiliin dito sa Bryan Yung mangga, Market. Sandy, nadaanan mo ba yung mangga? Yes, Ms. Cecil. Bali, yung ating token winner, isa po siyang vendor at handler ng gulay at ang mga prutas po dito. So, pwede po natin siyang matanong. Meron din po tayong live video po dito. Ayan. Yun. Tanungin natin kung magkano ang presyo ng mangga. Kasi kahapon, natapon na lang yung mangga sa Isabela. Ay, sino nanalo? Sino ang winner natin ng token? Yes po, kasama ko po ngayon Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil si Kuya Manuel Acobo. Isa po siyang handler or vendor ng gulay at prutas. Pwede po natin siya matanong sa mangga. Ay, Kuya Manuel. Magandang umaga po, Senator. Yun. Oo, si Senator Tolentino to. Magkano ang presyo ng ng mangga? Ang mangga po, depende. Ang kilo ng mangga? 60 po. 60 to 120 po. Depende po sa klase ng 120. Saan galing yung mangga na 60 to 120? Sa Pangasinan po, may nanggagaling po tayo ng Pangasinan, saka Bulacan po. Pangasinan at Bulacan, oho. Pero dito sa Katagalugan, sa Batangas, wala. Wala pa po tayo nakukuha dito sa bandang Batangas. Mangga talaga ngayon kasi kaya tinatanong ko yan, ang dami kasing nasayang na mangga doon sa Isabela, 3,000 kilo, tinapon na lang. Kumusta ang bentahan mo ngayon? Matumal din po. Medyo may katumalan. Gawa po na paiba-iba po nga po ang presyo. Oo. Pero saan galing yung... Yes. Oo, Sentol, Cecil. mura yung nila paninda ng gulay, lalo na yung kamatis. Saan ho galing yan, Kuyang Manuel? Opo, yung mga may kamatis po tayo galing ng Bulacan. Ang retail po natin is nasa 30 to 35 po kilo. Galing ng Bulacan. Bulacan pala. Mura. Kasi nag-120 dati yan, nag-100 yan. Opo. Ay, kumusta mo kami dyan sa mga kasamahan mo dyan, ha, Manuel? Po? Kumusta mo na lang kami sa mga kasamahan mo dyan? Opo, pakamusta ko po kayo, Senator. Actually po, pinamigay ko nga po dito yung mga aprons po nyo eh. Medyo yung iba po, nag-alisan na rin po. Kaya po, dahil nga po medyo may katumalan, yung iba po konti, eksakto lang po ang kanilang kalakal. Kailangan isuot yan kasi magic apron yan. Maraming bibili sa inyo pag suot yan. Panghatak yan. Opo, kulay pula. Swerte nga daw po, kulay pula. Kulay pula. Maraming salamat, Manuel Acobo, sa pagkakataong ito. At ingat tayo dyan. Kahit umuulan daw ngayon kaunti, ay mainit pa rin ang panahon. Opo, maraming salamat din po, Senator. Ingat din po kayo. Ayan. Salamat. Narinig natin si Acobo ng Bryan Market sa Novaliches, Quezon City. At salamat din, Sandy, sa iyong report. Yun din natin natanong yung mga yung mga seafoods, yung mga tulya, yung mga tahong. Wala na. Bukas, Senator Tol. Wala na si Sandy. Oo. Bukas natin yan, Senator Tol. Para may mas malawak na option yung ating mga kababayan pagka seafood. Ito, andyan na pala ulit si Sandy. Sandy? Yes po. Yes, Ms. Cecil and Senator. Oo. May nadaanan ka raw bang pwesto ng mga shell? Yung tulya, tahong, yan. Meron ba dyan? Yes po, meron po akong nadaanan dito malapit sa Bryan Market. Ang usual po talaga na tinda dito ay tahong, pusit at saka hipon. So yung tahong po dito nasa 200 pesos per kilo. Yung pusit po 280 pesos per kilo at ang hipon po 360. Ayun, 200 pesos yung tahong, Senator Tol, kada kilo. Mas mahal, Mas mahal. Mukhang mahal na yun. Mas mahal, ganun ba?
Yes po, mas mahal po dahil nung mga nakaraang araw may nadaanan po ako dito katulad nung sa tahong na nasa 50 or 100 pesos per kilo po. Aba, ngayon doble, 200 pesos. Doble po, opo. Oho. Nagtaas, oho. Yan, i-monitor natin yan sa susunod na mga report mo, Sandy. Yes, Senator Tolentino at Ms. Cecil. Ayan, Salamat. Maraming salamat po. Salamat, Sandy. Oo. At Senator Tol, yung taas singil sa kuryente tiyak na po yan ngayong buwan. Next month, nagbabadya na naman po. Baka nga panahon na, Senator. Mayo, no? Ito, bali ang itataas niya ay 0.4621 per kilowatt hour. Yes. Yan ang eksakto na itataas sa kuryente ng Meralco. Sa May billing yan lalabas. So dapat ma-expect na ng ating mga consumers yan. At yan po ay para po doon sa increase na 92 pesos. Ganun ba yan? Yes, medyo mataas yan. Pagka ang consumption ay 200 kilowatt hour sa kabuang 92 buwan. pesos. 92 pesos ang magiging pagtaas. Baka nga panahon na, Senator Tol, na magpag-aralan yung alternative sources of power. No? Kagaya ng at marami. Kahapon nag-hearing sa Senado, yun din ang mga pinag-usapan at napakaraming mga alternatibo naman. So, tabayan na natin. Mahaba-haba pa ito. Ang daming mga nangyayari ngayon. Lalo itong Caravan ula, itong atin ito, papunta sa Scarborough, sa Bajo de Masinloc. Lumayag na ata sila, 24 oras yan. Bukas yan, malapit-lapit na. Bukas. So, pagdating ng Biyernes, yan ang laman ng balita. Kung ano mangyayari doon. So, ingat yung ating mga mangingisda doon. Yung inyong panukala, Senator Tol, na Archipelagic Sea Lanes Law. Yan. Kaya na-sponsor ko na po yun nung isang gabi, nung Lunes nung gabi. So, pagdidebatehan pa yan sa Senado at marami lang mga nakasalang kahapon kaya hindi natalakay ulit. Pero ano ho ba ang salient provision nitong panukalang ito, Senator Tol? Meron ng daanan. 3 yung linya na daanan ng mga barko, domestic at foreign. So, mas madaling matukoy kung saan galing sila. Kasi doon na lang magbabantay ang Coast Guard at Navy. Parang merong EDSA carousel na. Hindi gaya ngayon kahit saan dumadaan yung mga barko. So makakaiwas yung mga maliliit na bangka. Pag may mga dumarating na malalaking barko, hindi sila mababangga. Alam din ng mga Coast Guard natin kung saan pwede magbantay. Kung meron mga kontrabando, illegal na droga, checkpoint na nila. Ayun, mas magiging organisado pala, Senator Tol, ano? Organisado. 3 lang, isang east-west, isang north-south, isang south-north. So 3 lang yung linya. Ayun, hindi para... Sa buong Pilipinas na yun. Ayun, hindi gaya ngayon sa Lasalabat, kahit saan umiikot. Sa Lasalabat Yun, para... At yung inyong, ano ba ito yung huli ding panukala, yung Maritime Zone Bill na... Ay, pang ano na yan, hindi na panukala yan for signing na yan ng Presidente. Naghihintay na lang yan. Ayan, naghihintay na lang yan na approval. Approve na yan ng Senado at ng Lower House. Kasi ilang taon din yan in the making, Senator Tol, sa wakas. Blagda na lang ng Pangulo ang ating hinihintay bago yan maging ganap na batas. Ang dami palang mga development tungkol sa issue na may kinalaman po dyan sa West Philippine Sea. Yan po ang ating antabayanan. At samantala, Senator Tol, bago po tayo tuluyang magpaalam, bigyan daan po muna natin itong mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. A thought to ponder and live. At the end of the day, it doesn't matter who is stronger, smarter, prettier, or richer. The only thing that matters is whether you are happy or not. Thank God! Thank God! Thank God! Have a great day ahead. Bless you. God bless us all. Maraming salamat po. Sa lahat ng sumubaybay ngayong araw na ito, araw ng Miyerkules, ito po si Senator Francis Tolentino. Hanggang bukas po muli, magkikita-kita po tayo sa Usapang Tol. Salamat po sa mga sumubaybay sa mga taga-Dagupan sa 89.3 at sa Cebu sa 106.7 FM. Muli, si Senator Tolentino po ito. Magkita-kita po tayo bukas sa Usapang Tol. Ako naman po inyong lingkod, Cecil Villarosa. Antabayanan po ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino
Tama ho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.